hapon sa inyo po. At kumusta po ang mga araw nyo? Medyo ano po, no? Sa umaga mainit, tapos biglang pagdating ng hapon, biglang ang lamig na. Ito po sa amin ganun. Gaya ngayon, malamig na. Tapos malakas yung mahangin. Hindi kagaya kanina na mainit. So, ayun po, gusto ko mag-shoutout kay Juni Ray. Sa TikTok siya nag-message sa akin. May tanong siya sa akin regarding sa wrist. Tanong niya kung nung na-stroke daw ba ako ay may paggalaw na yung itong wrist ko. Kasi sa kanya daw totally wala. So Juni Ray, tol, kung nanonood ka, para sa iyo to, bali ganito, nung na-stroke ako, hindi ko alam pa. Hindi ko kasi maintindihan kung parang blanco pa ako, hindi ako nagre-react. Pero alam ko may mali sa katawan ko. Alam ko na na-stroke ako. Naririnig ko na paralyzed, pero hindi ko kasi ma-explain talaga yung pakaramdam. Itong ko, wala, as in wala siya, patay siya. Hindi ko nagagalaw yung kamay ko. Pag uwi ko sa bahay, same, ganun pa rin. Wala nangyayari. Parang wala na akong pakialam. Parang hindi na ako interesado na, kasi sobrang bigat na nangyari sa yung siyempre na-stroke tayo, hindi natin gusto na ganun mangyari sa atin. So nang nag-therapy na ako, tinuruan ako ng mga gagawin, unti-unti na siyang nagagalaw, pero mas madalas siya gumaganto. Pag may hawak akong arnes o nilalagyan ng weights, gumaganto po yan palagi, ganun, lagi nakabagsak na ganun. Mahina, kaya sabi sa akin nga palakasin ko. Kaya yung ginagawa ko nga, yung hinahawakan ko nung malakas ko na kamay, tapos iniikot ko na ganon. Lumakas naman siya, tol. Tapos pagtagal-tagal, pati yung mga daliri ko nagkakaroon na ng mga ganyang mga konting paggalaw. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko lang yung exercise, yung ginagawa ko. Binubuhat ko ng mga mabibigat, mga dumbbell. At awa naman ng Diyos, after 1 month, nagagalaw ko na siya. Hindi nga lang kasing normal nung kagaya ng malakas ko na na kamay. So gawin mo lang, tol. Ako kasi wala akong ibang ma-advise ko. Ang ginagawa ko lang talaga, iniikot ko lang ito eh. Kung hindi mo kaya, gamitin mo yung isa mo. Yung isa mong yung malakas mo na kamay, yun yung gamitin mo, ipang ikot mo. Gawin mo lang ng gawin, huwag mong hayaan na steady lang siya. Kasi tol, tumitigas ang mga joints niyan. Na-stroke tayo, titigas yung Kaya ako, kita mo kahit kahit na ako, kahit papano na sabi recover daw, ewan ko. Para sa akin kasi hindi pa eh. Ako tuloy-tuloy pa rin ako nag-exercise, nag-gym ako. Kasi nga po, pagka tumitigil ako, naninigas yan. Number 1 yung ankle ko, itong siko, saka itong wrist, tumitigas yan. Kaya kailangan talagang consistent yung pag-exercise, pagbubuhat, para hindi siya manigas. Kasi na-stroke tayo. Parang hindi ko alam kung mangyayari pa ba yung hindi na siya titigas, yung parang normal na ulit. Parang hindi ko na in-expect yun, hindi ko na inaasahan yung ganun. Kaya total nakasanayan ko na rin, saka maganda, nakakatulong din sa akin yung pag-exercise at may maintain ko ng malakas yung katawan ko, saka maintenance na gamot. So ayun, tol, yung bilin ko sa'yo, tol, sana mapanood mo to. Tas may isa nagtatanong, tinatanong niya kung nalilito daw siya sa tattoo ko. Sabi niya, minsan daw nasa kanan, minsan nasa kaliwa. So ganito yun. Ganito yun, tol, kung nakapanood mo, tol. Ako rin minsan, gawa sa pag naka-front na tong cellphone, pag nag-video na ako, para siya naka-flip na. Kaya ang akala mo minsan, ganoon din sa akin eh. Minsan akala mo yung
kanan yung kaliwa, pero nung pala yung kaliwa. So dahil lang po yun sa ano sa cellphone. Pero ang tattoo ko po talaga ay nasa kanan. Nasa forearm sa kanan. Wala po ako tattoo sa kaliwa. Kung makikita nyo yan. Wala. Yan. Balahibo yan po, marami mga buhok. So ayun, maraming salamat po. Hanggang susunod ulit na video. At naway sana po ipagpalain tayo ng Panginoon at gumaling na tayo ng tuluyan. Huwag po tayo mag-asawa mag-exercise. Hanggang susunod ko po ulit na video. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어.